Ano ba talaga ang kahulugan ng salitang kaibigan? Hindi kakaunting tinta ang naubos ng maraming manunulat upang isatitik ang tunay na kahulugan nito. Maraming pintor ang gumamit ng iba't ibang kulay upang ilarawan ang damdaming umuusbong buhat dito. Sa mahabang panahon, isinaawit at sinamusika ng maraming kompositor at mga awit ang tibok ng puso at pahatid ng diwa ng kaibigan. Saan ba ito nagsisimula? May nagsasabing ito'y likas sa bawat tao na nangangailangan ng pagkakaunawaan. Meron namang nagwiwikang ito'y buhat sa pangungulila. At ang iba naman ay nagpapahayag na buhat ito sa pananabik sa iba't ibang bagay. Saan man ito nagmumula o sumisibol, ang pagkakaibigan ay isang maligaya at madamdaming bahagi ng buhay. Maraming kasaysayan ang nagsimula sa pagkakaibigan. Mga adventurang tumuglas ng maraming kaalaman. Paglalakbay na dumiskubre ng mga di pangkaraniwang lugar at tumuklas ng di mabilang ng kwento ng pag-ibig. Ang taga-Kalambaka ko na tinatawag na lamang natin ngayong TCKK ay isang halimbawa ng kwento ng pagkakaibigan na nagsimula sa kawalan. Buhat sa nakasisilaw na pahina sa monitor ng computer, nagsama-sama, nagkakilala at nagtarastasan ang mga taong may iba't ibang hanap buhay, katayuan, edad, paniniwala, interes at mga pangarap. Bunso daw ito ng kasabikan sa bayang tinubuan. Bunso din daw ito ng hangaring matunton ang mga kamag-anak o anumang hangarin ng isa't isa. Lumikha ito ng isang bagong komunidad ng mga magkakabayan na ngayon ay mga magkakaibigang naninirahan ngayon sa iba't ibang sulok ng daigdig. Masaya ang naging ugnayan ng bawat isa. Nagsimula sa paghubay sa kasaysayan ng Kalamba, tumuloy sa pagsariwa ng mga lumipas na kabataan, mga karanasan sa dating paaralan, hanggang magkatuntunan ng kamag-anakan. Buhat sa mga lumang album na matagal nang nakatago sa mga antigong baul, lumabas ang mga halos naninilaw ng mga larawan. Sino ang may sabing hindi na bumabalik ang panahon? Sa pamamagitan ng TCKK, nabuklat pabalik ang kalendaryo ng buhay. Nagkasigla mga titik at talata sa mga inaagim ng diary na dati-rati basa ng luha na magkahalong lungkot at tuwa. Maraming membro ang nagnisabik sa TCKK. Halos ayaw na nilang umalis sa tabi ng computer, lumingiti, humahalakhak, at minsa'y lumuluha mag-isa na animoy lukuluko at luka-luka. Lumabas tuloy ang bansag na adik kapag araw-araw o mayat-maya ay naka-online ka. TCKK adik ka. Sa TCKK, ang adik ay nabigyan ng bagong kahulugan. Ngayon ay masigla ang samahan. Ngayon, ito ay balot ng ligaya at tuwa. Hindi maiiwasang tumanaw tayo sa malayong panahon. Katulad ng ibang puso, kukupas din ito. Nakatatak ang ningas kugon sa kulturang Pilipino. Kapag lumamig na ang mainit nating damdamin sa TCKK, ano kaya ang naghihintay na kapalaran? Kapag ubos na ang larawan sa lumang baul, kapag hindi na tayo humingiti o humahalakhak sa biro ng mga kasama, kapag hindi na natin maalaala ang lumipas at wala na tayong mga panahon, kapag ang Facebook ay isa na lamang alaala ng kahapon, maraming lumuluha
sa mapait na karanasan kahapon. Hindi kaya tayo maging luan din sa mga posibleng